magandang umaga sa inyong lahat from Finland, mga ka-Gigi! For today's video, mga ka-Gigi, tayo ay maghahatid kay Ziki sa daycare. So, ang weather natin today is cloudy. Pero spring na dito, wala ng snow. Ganyan yung view dito as of today. Yan. Ano ba yun? Yan, mga ka-Gigi. Napapansin nyo, medyo yung boses ko iba kasi masakit yung lalamunan ko for the past few days. Tingin ko, mayroon akong sore throat. Pero, iniinuman ko na ng gamot para wag tumuloy. Si Ziki rin, meron siyang sipon. Tapos meron rin siyang ubo. Kasi nga dahil sa weather dito, mga ka-Gigi, grabe yung weather dito. Paiba-iba. Diba, nag-snow, tapos uminit, tapos umulan, tapos ngayon ganito. So, hindi pa ganun ka-warm. Hindi pa ganun kainit. Siguro mga Baguio weather, parang ganun. Ayan. So, ngayon, hati natin si Ziki. Ayan. So, time check natin, mga ka-Gigi, is 8 o'clock ng umaga. Ang time niya is 8:30. Ayan. Kaya meron pa kaming time maglakad. Ito pala yung suot ni Ziki. Ayan. Yung suot niya. Manipis lang yung overall niya. Hindi ganun kakapal. Ganon dito, mga ka-Gigi, sa Finland. Kailangan meron ka pang spring, meron ka damit pang spring, pang summer, pang winter, tsaka pang fall. Iba-iba. So, kung ilan yung seasons na meron dito, kailangan meron ka rin ganong clothes. Especially sa mga bata. Kasi syempre nagde-daycare sila. Kailangan meron silang proper clothes, proper clothing, para hindi sila malamigan or sobrang mainitan, para iwas sakit, mga ka-Gigi. Ganon. Yan yung view papasok sa school ni Ziki, sa daycare niya. Bale, forest view. Yan. Kita niyo yung mga ibon. Maririnig niyo lang yung mga huni ng ibon. Ito yung view papasok sa daycare ni Ziki. Forest. Yan, yung mga naglalakad ng aso. Good morning. Aray ko. Medyo mahirap lang dito, mga ka-Gigi, kasi pataas. Yan. Tapos, mga ka-Gigi, dapat doble ingat rin kasi marami nang nagbabike dahil nga maganda na yung weather. So, kailangan kung nasang lane ka lang, dito ka lang magstay kasi biglang may susulpot na bike dyan sa gilid. Hindi mo namamalayan, mamaya bigla kang lumipat ng lane. Ayun, magkakabungguan kayo, kaya delikado. Kaya parati kong iniisip na magstay ka lang sa isang lane, ganun. Magsastay lang ako sa isang lane. Yan, hindi ako pwede palipat-lipat doon kasi biglang may gagano na bike. Ito daycare din siya, pero hindi dyan yung daycare ni Ziki, doon pa. Yan yung mga bata, naglalaro sila. Ganyan lang naman dito sa Finland. Puro laro lang naman, pinapag-explore nila yung mga bata, ganon. Ayan. Yan. Yan, mga ka-Gigi, nandito na tayo sa daycare ni Ziki. So, kailangan yung gate parating nakasara to kasi para hindi makalabas yung mga bata. So, bubuksan lang natin. Walang mga bata nasa loob. Nagbe-breakfast pa kasi maaga pa nga. Yan. So, make sure, dito sa Finland, make sure na parating ilalak mo yung pinaka-door. Yung gate, I mean. Pwede mo rin yan i-double lock para talagang hindi makakalabas yung mga kids. Siyempre, hindi naman sila lahat nababantayan ng mga teacher or ng adults kasi marami sila.
So, kailangan nakasara parati yan. So, naglalaro lang sila dyan sa buong daycare. Yan, mga ka-Gigi. Malaki yung daycare nila. Tapos, dito yung parking ng stroller. Yan, pwede mo i-park dyan. Pero minsan dito ko pinapark pag puno na dyan. Tapos, meron pa dun sa loob. Pwede rin mag-park dun. Yan, so, papababain ko na si Ziki kasi andito na kami. Have a good day. I love you. I love you. Can you kiss Mama? Can you kiss Mama? Can you kiss Mama? I love you. I love you. Ayan, hati na natin si Ziki sa daycare. Sa loob. Kasi nasa loob pa yung mga bata. Nagbe-breakfast. Hala. Ayan na, umiiyak na. Hala. Why? Ayun mga ka-Gigi, sa ilalim ng stroller nag-iwan talaga si Ziki ng mga toys niya. Dinadala niya yan bago kami umalis. So bad news mga ka-Gigi, umiyak si Ziki. So ayaw niya magpaiwan, siguro kasi medyo masama nga pakiramdam niya, pero kasi kailangan niya talagang mag-daycare para matuto siya, maging independent siya, ganun. Hindi ko naman ginagawa yun dahil gusto ko lang. Yan, so talagang na ang sakit na naman sa loob ko. Ang sakit sa loob mga ka-Gigi pag ganun, na iniiwan mo yung anak mo tapos umiiyak. Ayaw niya akong bitawan. Kahit na nilalaro ko siya, pinapakita ko yung toys, ayaw niya talaga. So pagka ganito mga ka-Gigi, naapektuhan yung buong araw ko. Buti wala akong work. Kasi minsan kapag hinahatid ko siya tapos meron akong work, buong work ko, sa buong araw ko, apektado na ako kasi maisip ko yun eh. Maisip ko na, alam niyo yung iniwan ko siya, tapos umiiyak siya. First time niya umiyak ulit ngayon, kaya masakit sa akin. Pero ganun talaga, wala tayong magagawa, para sa kanya rin naman yung ginagawa namin. Alam niyo yun mga ka-Gigi, parang pakiramdam ko ang sama-sama akong nanay. Ganun, kaya every time na umiiyak siya tapos hinahatid ko siya, masakit sa akin, masama loob ko kasi syempre, di naman tayo sanay na ganun sa atin, di ba? Pero kailangan pag nasa ibang bansa ka, yun yung realidad ng buhay dito. Wala kang choice kasi kami lang ni King ang nandito, kaya sana soon makuha ko yung mommy ko para siya yung mag-aalaga kay Ziki. Kaya lang, hindi ganun kadali mga ka-Gigi ang kumuha ng magulang dito sa Finland, unlike sa US. Dito na lang pala tayo dadaan. Yan, kasi dun tayo dumaan kanina. Dito na lang. May shortcut din dito kasi pataas dito eh. Kaya hindi kami dito dumaan ni Ziki. Yun yung view dito. Maraming mga nagjo-jogging dito, nag-walking. Hindi pa ako nakapunta dun eh. Yan, dito marami. Tapos ito, naglagay sila ng bench. Tapos may padlock. Dati wala yan yung winter. Ngayon lang. Para pwede ka muna umupo. Siyempre mga ka-Gigi, diba? Parang may isip ko na siya buong araw nun. May isip ko na kung umiiyak pa ba siya, kung ano nang ginagawa niya, kung okay na ba siya, ganun. Kaya most of the time nag-message ako kasi pwede naman mag-message dun sa daycare nila, dun sa group nila. So sabi ko, tinatanong ko yung teacher kung okay na ba si Ziki, kung ano ginagawa niya, yun mga ka-Gigi. So ang hirap lang, sobrang hirap pag ganito. Yun o, tulad nun, biglang merong sumusulpot na bike. Yan, ito kasi mga ka-Gigi, pag dito kami dumaan, mahirap itulak ang stroller kasi pataas. Kaya doon kami sa kabila. Pero since pabalik tayo, pababa siya. So, medyo madali lang. Yan. Ang nature dito sa Finland, sobrang peaceful. Sobrang nakaka-relax.
So yan mga ka-Gigi, minessage ko yung daycare ni Ziki. Sabi ko kung napansin nila na hindi maganda yung pakiramdam ni Ziki, message lang ako tapos pwede ko sunduin si Ziki ng maaga. Grabe, ubo ko parang dry. Naluluha ako habang umuubo. Ang sakit sa lalamunan mga ka-Gigi. Pero nagsistrepsils na ako. Sabi ni Keng, uminom daw ako ng Ascof Lagundi kasi meron kami sa bahay. Okay ba yun mga ka-Gigi yung Ascof? Please comment in the comment section below kung na-try nyo na yung Ascof Lagundi. Kasi matagal ko na atang hindi na-try yun. Nasa Pilipinas pa ako nun pero dito sa Finland hindi pa ako nakakainom. Grocery muna tayo mga ka-Gigi. Akong strawberries. Blueberry, strawberry, tsaka di mo na ito muna siguro. Yogurt. Yogurt, mga ka-Gigi. Ito mga ka-Gigi, nakabili na ako. Ito lang muna yung binili ko kasi ito lang naman yung kailangan namin. Ngayon, yan. So, breakfast ko to, mga ka-Gigi yan. So yan mga ka-Gigi, na dito na ako sa bahay. Naiinis ako dito sa camera natin, yung GoPro, kasi bigla-biglang namamatay. So hindi ko alam, baka sira na yung battery, kailangan ba natin bumili ng battery? Tingin ko kailangan na natin ng bagong battery para dito sa camera ko. Yung camera ko is GoPro, tapos kay Keng yung Insta360. Yun, namamatay ito bigla, kaya kanina yung nagsasalita ako, biglang namatay, kahit na full charge naman. Bale, ito, nagtimpla na ako ng coffee ko. Hindi coffee ko coffee. Coffee ko. Yan. So, nahati na natin si Ziki sa daycare. Ngayon naman, yun, may naghulog ng mail sa pinto namin. Kaya narinig nyo may maingay. Pero ako lang mag-isa dito. Wala si Keng. May pasok siya. So, wala akong pasok today. Wala akong work mga ka-Gigi. So, gagawa muna ako ng breakfast ko. So, ito, meron na akong glass dito. Tapos, bumili ako ng yogurt. Yan. So, ang flavor, dito sa Finland, may mga flavors yung yogurt. So, ang binili ko is Mansika in Finnish or strawberry in English. Mga ka-Gigi yan. So, maglalagay lang tayo dito ng yogurt. And so, ito yung yogurt, mga ka-Gigi. Tapos, hinugasan ko na to, yung mga fruits. Tapos, sinlice ko na. Lalagay lang natin dito sa ibabaw. Yung, nakalimutan ko bumili ng granola. Kasi usually, nilalagyan namin to ng granola. Kung tatanungin nyo kung anong ginagawa ko kapag wala akong work, syempre, di naman ako pa-relax-relax lang. Kasi marami akong kailangan gawin mga ka-Gigi. Tulad hapon, naglaba ko. Kasi tambak na naman labahin namin. Naglinis ako ng bahay. Nag-general cleaning ako habang nasa daycare si Ziki. Kasi alam nyo naman, maraming kalat kapag may maliit na bata yan. Tapos ngayon,
Ang dami kong kailangan i-edit na video. Ang buhay ng isang editor. Editor yarn. Yan. So, ako ang nag-edit ng vlogs namin. Sa mga new subscribers, sa mga hindi po nakakaalam, ako lang nag-edit nung vlogs namin. Yan. Kasi gusto ko, make sure ko na sa bawat vlogs na mapapanood nyo, na meron kayong matututunan. Yan. So, yun yung goal namin mag-asawa. Na as much as possible, ginagawa namin yung best namin para sa vlog na mapapanood nyo, ma-entertain kayo at the same time, may matututunan kayo. Ayan. So, kain muna ako ng breakfast habang nag-e-edit, tapos maglalaba ulit ako kasi yung nilaban ko kahapon, mga damit ni Ziki. Tapusin ko to edit ko, sobrang dami kong gagawin mga ka-Gigi. Kaya, by the time na matapos ako, susunduin ko na si Ziki sa daycare ulit. Tapos, ganun lang yung buhay namin dito sa Finland. Wala, hindi tayo nagre-reklamo. Nagpapasalamat tayo sa bawat umaga na binibigay sa atin ng Diyos, sa bawat araw na binibigay sa atin ng Diyos. Yan, sa blessings. Kaya, always be grateful mga ka-Gigi. Balikan ko kayo ulit mamaya. Kain muna akong breakfast. So, ayan nga mga ka-Gigi, yan yung mga damit ni Ziki na nilabang ko kahapon. Yung sampayan namin dito, ganyan yung sampayan namin. Tapos, dito, yan, inayos ko yung toys niya. Ayos na yan mga ka-Gigi. Ginalo lang niya ulit. Yan, ito yung chairs na binili namin sa kanya sa IKEA. Pero, ang ginawa ni Ziki, tingnan nyo, sinulatan niya ng crayons, kaya tinabi na namin yung mga crayons niya kasi, ayan mga ka-Gigi, sinulatan niya. Tinatabi na namin yung mga crayons kasi, pag nakita siya ng crayons, sinusulatan yung mga wall, ganun, hindi namin namamalayan. May sulat na pagkakita namin. So, ayan, tignan nyo to. So, tapos, ito, yan yung kanyang Lego table, tapos yung ice cream cart niya. Ito yung slide niya, tapos ito yung mga iba niyang toys. Tapos dito sa terrace namin, ganito yung itsura. Yan. So, naglinis rin ako dito kahapon. Bike ni Ziki, nakasabit. Yan. So, itong mga to, i-dispose ko na yan soon kasi aayusin nga natin itong terrace. And tapos nakita nyo yung mga puno. You know, namumunga na siya. May green na. So, mabilis lang yan mga ka-Gigi. Sobrang mabilis lang tumubo yung mga dahon. Tapos ito yung halaman ko. Ano na nangyayari? Kawawa naman. Patay na. Kahit dinidilikan ko yan, di ko alam ano nangyari. Saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? So, diligan natin mga ka-Gigi. Nabasa ko kasi itong plant na to, hindi mo daw kailangan siya diligan araw-araw kasi pag nalunod siya, mamamatay siya. Kaya hindi ko alam eh. Comment in the comment section mga ka-Gigi. Paki-comment naman kung paano ba alagaan tong halaman na to. Tanggalin ko na ba yung mga ito, mga ka-Gigi? Hindi ko alam eh. Yan mga ka-Gigi, meron kami dito yung parang sponge eraser. Ganyan siya oh. Tapos, babasain mo lang ng water, tapos tignan natin kung mabubura. Tignan nyo. Yan, nabubura. Pwede rin to sa wall. Sa mga wall, ganun mga ka-Gigi. Ang galing. Magic eraser. Magic yarn. Yan. Wala na. You know. Yan, wala na. Wow! Parang bago. Try natin dun sa sa wall namin. Ito, tulad yan yung mga try natin mga ka-Gigi kung mabubura. Wow! Nabura. Nabura.
Daming pinagsusulitan ni Ziki na wall namin. Puti pa naman yung wall namin, mga ka-Gigi. Siyempre, kitang-kita. Ayan, oh. Wala. Ziki talaga, oh. Lalo dun sa kwarto namin. Diyos ko, napaka-puno ng sulat. Kaya hindi na namin siya muna pinapaglaro ng crayons or ng kahit anong kasi pag nakakuha siya, nakita siya yung sulatan niya. Yay! Wala na. Galing ah. Hindi tayo pinapahiya nitong magic eraser na to ah. Oh, wala na. Galing. So, yan mga ka-Gigi. Sunduin na natin si Ziki sa daycare kasi sabi nung teacher kung pwede ko raw sunduin ng mas maaga kasi isa na lang yung teacher na matitira doon. Sabi ko, sige, susunduin ko na lang ng maaga. Kaya ngayon, papunta na tayo doon ulit. So, sa summer, balak namin bumili ng bike. Yan, gusto ko matuto mag-bike mga ka-Gigi kasi hindi ako marunong. Yan, para magba-bike-bike kami. Meron kaming bonding as a family. Ayan, so, papunta na tayo dun sa daycare ni Ziki. Ayan. Ang ganda ng weather. Iba naka-shorts na lang eh. Sana all. Yan. Sabay tayo dito. Dito na ako sa shortcut kasi ito yung daanan ng train mga ka-Gigi, oh. Yan. Pero ibang train dumadaan dyan. Hindi yung train na pang province ata yan. Kasi mga ka-Gigi, alam nyo ba, hindi ako marunong mag-bike. Hindi ako marunong mag-balance. Hindi ako marunong mag-rollerblades. Ganun. Basta about balancing, hindi ako marunong. Kaya sabi ko kay King, turuan niya ako mag-bike para marunong ako, para masasabihan ko sila si Ziki, ganun, kapag magbabike sila, ganun. Ewan ko lang kung tuturuan niya ako. Alam niyo mga ka-Gigi, ang daming nauuso sa atin ng mga yung makeup trend. Gusto ko gawin yung Ahsoka trend. Gusto ko gawin pero wala naman akong glam team. Tsaka ang hirap sobra, parang mahirap yung trend na yun. Tapos meron din tayong Philippines trend, diba? Kung alam nyo yun, comment in the section below kung alam nyo yung sinasabi ko. Sabi ko kay Ken gawin namin. Kaya lang wala naman akong costume. Wala naman akong makeup artist. Wala, di bali na lang mga ka-Gigi. Tingnan yung sabi ko sa inyong pataas, oh. Whew. Medyo challenging yung pag dito dumadaan kasi nga pataas. Hingal yarn. Ayun, may bench din dito. Ang ganda, oh. May mga tumatubo na flowers. Ayan. Color white. Ayun mga ka-Gigi, naupo muna ako kasi masyado ata tayong maaga sa pagsundo kay Ziki. So, malapit na lang naman yung daycare niya. Isang diretso na lang. Kaya upo muna tayo. So, gusto ko palang mag-thank you sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat mga ka-Gigi. Sa suporta nyo, sa pagmamahal sa amin ni King at kay Ziki. Super na-appreciate namin kayong lahat. Pasensya na kung hindi kami makapag-shout out kasi sobrang busy talaga namin lately. Pero, sana naiintindihan yun at sana huwag kayong magalit sa amin. Pero, try namin yung best namin makapag-shout out. We love you all mga ka-Gigi. Ayan, huwag kayong magtatampo sa amin. Sana patuloy nyo pa rin kaming suportahan at sana malaking bagay sa amin pag sinishare nyo yung videos namin, nagla-like kayo at nagko-comment kayo para alam namin kung sino yung mga nanonood. At mga ka-Gigi, ayun na nga. So, konting kembot na lang tayo ay mag-40,000 subscribers na. Yan. So, kung hindi nyo pa kami na subscribe, please, paki-check mga ka-Gigi.
paki-subscribe kami, paki-pindot na rin yung notification bell button para updated kayo sa lahat ng mga videos namin. Ginagawa namin yung best namin para makapag-upload ng magandang content every day para sa inyo mga ka-Gigi. So make sure ko na talagang meron kayo matututunan sa vlog namin, at the same time ma-entertain kayo. Kaya don't forget to subscribe, comment, share, and like mga ka-Gigi. Tayo ay magpa 40,000 subscribers na! Ito yung isang teacher ni Ziki mga ka-Gigi. Makakasalubong ko. Pauwi na siya. Hey! Ayan, so nasa loob pa sila Ziki. Wala pang tao. Palabas pa lang sila, pero kuhain na natin siya. Ayun yung isang teacher ni Ziki mga ka-Gigi. Yan. Siguro snack time pa lang niya. Snack time pa lang nila mga ka-Gigi kasi maaga pa eh. 2 PM pa lang. Ayan mga ka-Gigi, okay naman daw si Ziki. Natulog daw ng 2 hours. Tapos, what did you do? Nag-play. Yan. So, ito na lang yung sinuot ko sa kanyang jacket kasi mainit. So, nawawala yung bonnet niya na manipis. Hindi ko alam kung nasaan. Happy? Si Ziki mga ka-Gigi, oh, binili ko muna ice cream, reward niya for today, for the week, kasi very good siya sa daycare. Yan. So si Ziki, sobrang favorite niyang ice cream. Yan. Nandito na kami sa may labas ng bahay namin. Si Keng baka pauwi na rin yun, kaya baka intayin na lang namin siya. Tignan niyo mga ka-Gigi, oh, meron ng mga tubo. Tumutubo na yung mga dahon niya. Pakonti-kunti. Yan. Sa mga susunod na araw, tingnan nyo, balikan natin. Green na lahat yan. Ito kasi hindi naman yan na, itong pine tree, hindi talaga yan na tatanggal yung leaves niyan. Ito lang. Come here, Bob.
Bumili rin kami donut, mga ka-GG. Yan. Nakauwi na. Si Keng, mga ka-GG yan. Busy 4K, sila. mga GG, solid. Grabe. Parati naman busy sa Rosalund. Lalo na ngayon, summer. Lalo na ngayon summer. Tapos ito, uwi niya sa akin. Kaya ito ang pinasukan, ha? Nagsisisi. Baliw. Ito, inuan niya ako ng halloumi, chicken halloumi salad. Tapos sa kanya, ito, burger. Roast burger yan. Ka-GG, kakain muna kami. Pagod yan. Ito, salad, mga ka-GG. Ito yung grilled halloumi. Cheese to, mga ka-GG. Ito kay King. Yan. That's it, mga GG. First bite. So, man. First bite. Thank you, Lord. Yum. Ayun, mga ka-GG, nakausap ko si Ate Inday. Tinanong ko siya kung uuwi pa ba siya, pabalik pa ba siya dito ng Finland o hindi na. Niloloko ko lang. Tapos, ayun, pabalik na siya soon. So, sobrang excited na kami. Kasi matagal-tagal rin siya nawala at miss na miss namin siya. Kasi kapag nandiyan si Ate Inday, sobrang saya. As in, kapag magkakasama kami, tawa lang kami ng tawa. Alam niyo yun, grabe. Kung makikilala niyo, kung nakikita naman yun sa vlogs niya, yung personality niya as a person, sobrang masayahin siya, sobrang bait niya. Ayun, kaya sa mga bashers niya, bago kayo mang bash, sana isipin niyo muna. Hindi niyo naman kilala, hindi niyo naman nakikita 24/7 yung ginagawa ng tao. No? Kaya sana next time, mag-isip muna kayo mabuti sa mga bashers bago kayo maghumanghusga ng kapwa-tao. Ayun, mga ka-GG. So, happy lang ako at excited ako at the same time kasi uwi na siya. Finally, makasama na ulit natin si Ate Inday.